Kabanata 1971. Ito ay bago pa man sila magtanong at pumunta dito, mas mahusay mong sabihin sa kanila na ang mixed martial arts champion ay narito. Makikita natin kung manggahas pa silang magpakita. Si Gary Duncan ay nasa mataas na espiritu, nakatayo gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran sa sandaling ito, na parang tulad ng isang walang talo na Diyos ng digmaan na may isang walang talo na kilos. Ngumisi si Jiro Aquino at pagkatapos ay nagsalita sa pamamagitan ng telepono, "Kapatid, binugbog ako." Ang lokasyon ay, ang pagkakita sa ibang partido na nagsimulang magpapunta dito ng mga tao, si Hazel Malone ay naging kabado sa sandaling ito. Young Master Duncan, gagawa ba ito ng mas masahol? Pagkatapos ng lahat, sila ay mga makapangyarihang tao. Si Yvonne Xavier, na nasa tabi, ay medyo sumimangot at sinabi, "Manatili tayong umiwas sa gulo. Umalis na tayo." Walang pakialam si Harvey York. Pinanood lang niya ang eksenang ito ng may labis na interes. Siya ay napaka-interesado sa tinatawag na pinakamahusay na swordman ng Shindan Wei. Nais niyang makita kung saan nagmula ang kumpiyansa ng mga Islanders, at nang ahas na gawin ang anupaman at nasisiyahan sila sa Mordo. "Miss Malone, Miss Xavier, kailangan ba nating umalis dahil sa bagay na ito? Ang pangalan ko, Gary Duncan, ay hindi lamang pinalalaki. Sa palagay niyo ba hindi ko ito mahawakan? Ngayon, nais kong makita kung sino pa ang maglakas loob na hamanin tayo kahit na matapos malaman na narito ako. Huwag kayong mag-alala, kasama ako rito, sigurado akong ligtas kayo." Sumandal si Gary sa pintuan sa labas ng kwarto na may tiwala na ekspresyon sa kanyang mukha, na casual na tumatawid sa kanyang mga braso. Sa eksenang ito, hindi lamang siya naglalaro ng matalino, ngunit lubos din siyang tiwala. Kaakibat ng kanyang gwapo na mukha at hindi matapat na pagkatao, agad niyang naakit ang maraming kababaihan sa gitna ng karamihan. Maraming mga tao ang nagpigil sa kanilang mga puso at tumingin sa kanya tulad ng isang panatiko. Kahit na si Hazel, na buong puso na iniisip ang nangungunang bro niya sa leaderboard, ay hindi rin may iwasang mapasama sa kanya sa sandaling ito. Bagaman ang nangungunang bro niya sa leaderboard ay mayaman, walang komunikasyon sa pagitan ng magkabilang panig. Ito ay maaaring mag-alinlangan ang kanyang pag-iisip. Gayunpaman, ang natitirang tao, si Gary, ay nasa harap niya, na ginagawang nahuhumaling sa kanya ang mga tao. Kung magustuhan siya ni Gary, ano ang isang karangalan na ito? Lamang kapag ang lahat ng mga batang babae ay nahawa sa kanya, mayroong mga tunog ng mga yapak na nagmula sa pasukan ng bulwagan. Pagkatapos, ang nakapalibot na karamihan ng tao ay mabilis na nagkalat. Itinaas ni Harvey ang kanyang ulo at tumingin sa itaas kahit na bahagyang sumimangot siya. Samantala, 12-dosenang mga Islanders ang nakasuot ng kendo uniform ng Island Nation, na may dalawang espada, isang mahaba at isang maikli, na nakasabit sa kanilang mga baywang. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit sila, at ang mga tunog ng paglangit-ngit ay nagmula sa mga sandalya sa ilalim ng kanilang mga paa. Sobrang labis ang pag-igting, kahit na ang isang tao na kasing lakas ni Gary ay mukhang solemn sa sandaling ito. Ang mga swordsman na iyon mula sa Island Nation ay mukhang malamig, at lahat sila ay tila sanay na sanay. Ang ilang mga tao ay agad na nagbabantay sa pasukan, pinalayas ang ibang mga tao na nanunood ng kasiyahan. Ang ilan ay ganap na handang humagupit ng kanilang espada at hindi matatag na nakatitig kay Gary. Ang ilan ay humakbang paatras ng ilang mga hakbang at itinago ang kanilang mga kamay sa kanilang dibdib. Malinaw, mayroon silang alinman na mga armas na nakatago sa kanilang mga katawan. Ang militarisadong estilo ng paggawa ng mga bagay na agad na ginawa ng mga Islanders na kontrolin ang buong lugar, at higit pa, ginawa si Hazel at ang iba pa na manginig ng hindi sinasadya. Si Gary, na una ay walang malasakit at mahinahon, ay hindi makakatulong ngunit sumimangot sa sandaling ito, at ang kanyang ekspresyon ay naging solemn at pangit.
Bagaman siya ang mixed martial arts champion ng mahusay na bansa H at may mahusay na mga kasanayan, magiging mahirap pa rin para sa kanya na lumaban-laban sa karamihan ng tao. Ang lahat ng mga swordsman ng Island Nation ay nagpapalabas ng isang nakamamatay na aura, malinaw naman na hindi sila regular na mga tao, ngunit ang mga tunay na masters, natatakot siya na ito ay lampas sa kanyang kakayahan habang nahaharap sa mga dose-dosenang mga tao lamang. Bastard ka, nandito ang kapatid ko, tapos ka na. Natuwa si Jiro Akano nang makita niya ang eksenang ito. Si Jiro Akano ay labis na mapagmataas sa sandaling ito. Pagkatapos ay humakbang siya, itinuro ang ilong ni Gary Duncan, at sumigaw, "Paano mo ako sinaktan? Tiyak na hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Kung hindi kita papatayin ngayon, isusulat ko ang aking pangalan, na Jiro Akano ng pabaligtad." Para sa mga lalaki, basagin ang lahat ng kanilang mga paa. Tulad ng para sa mga batang babae, itali ang mga ito at ipadala ang mga ito sa aking bahay. Magaling ang mga magagandang kababaihan. Nais kong makita kung gaano ka mapagmataas ang pangkat ng mga baboy na ito na kumilos sa harap ng mga sagradong Islanders ngayon. Itinuro ni Jiro Akano si Gary at hinalo ang kanyang dilaw ng ngipin. Lalo na ang bastard na ito, padadala kita sa malalim na ilog at ipaalam sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagsampal mo sa akin. Tiwala si Jiro Akano sa sandaling ito. Agad niyang isinubo ang kanyang galit matapos na masuntok sa mukha. Anong nangyari? Samantala, maraming tao ang lumabas mula sa likuran ng karamihan. Ang nangunguna ay isang Islander na may isang pangangatawan na malapit sa 1.75 metro. Nakasuot siya ng isang puting suit at napapaligiran ng isang pangkat ng mga tao, na may mahigpit na pagtingin sa kanilang mukha. Ang lahat ng mga panauhin sa paligid ay nagsimulang makipag-usap pagkatapos makita ang taong ito. Ito talaga si Rie Akano. Ang pangkat na ito ng mga taong walang pinag-aralan ay tapos na kung magpapakita siya. Sinasabing isang beses si Rie Akano na hinamon ang dating pinuno ng sangay ng longmen na si Oliver Bauer. Pagkatapos, nanalo siya sa labanan na may kalahating paggalaw at nakuha ang kwalipikasyon upang simulan ang kanyang Shindanwei Dojo sa tapat ng Longmen Budokan. Palagi kong naisip na ito ay isang alamat lamang, ngunit hindi ko inaasahan na totoo ito. Bakit hindi mo iniisip kung gaano ka-overbearing ang longmen? Kung ito hindi ba sa pagkatalo sa labanan, mapapanood ba nila ang Shindanwei Dojo na bukas sa kanilang Budokan? Ito ay tiyak na isang sampal sa kanilang mukha. Ang isang pangkat ng mga tao ay tumanggo muli sa oras, at ang mga nasa itaas na bilog ay alam ang kapangyarihan ni Rie Akano. Mayroon ding ilang mga maliit na braso at binti na nagpasya na pumunta sa Shindanwei Dojo upang makakuha ng ilang mga aralin pagkatapos nito. Dahil mayroon siyang suporta sa Islanders ngayon, maaaring magawa niya ang anumang nais niya sa mordo sa hinaharap. Sa gitna ng talakayan ng mga tao, si Jiro Akano ay naglakad at mabilis na sinabi, "Kapatid, ang isa sa aking mga subordinate ay dumating upang matumbok ang isang batang babae, ngunit binugbog siya ng mga ito pagkatapos. Nagalit ako at dinala ang aking mga tao upang humingi ng tawad, ngunit hindi ko inaasahan na ako ay mabugbog din ng taong ito. Sinuntok niya ako. Fine. Ang pinakamapagmataas na bagay ay hiniling niya sa akin na tumawag para sa mga malalakas at sinabi pa rin niya na bubugbugin pa rin niya ang taong aking tinawag. Siya ay lubos na malakas, at inaangkin niya na siya ang mixed martial arts champion ng mahusay na bansa H. Kaya, maaari ko lamang hilingin sa iyo na sumulong." Itinuro ni Jiro Akano sina Gary, Harvey York, at iba pa habang nagsasalita. Pagbogbog sa ating mga tao. Si Rie Akano ay may isang malamig na ekspresyon sa sandaling iyon. Isang malaking shot mula sa Shindanwei ang dumating kamakailan lamang sa mordo. Siya, ang pinakamagandang swordman ng Shindanwei, na palaging nasa mordo, natural na kumikilos siya ng mas maingat. Gayunpaman, ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugang maaari niyang hayaan ang iba na huwag igalang ang Shindanwei.
Dahil ito ay ang kanyang kapatid na lalaki na sinuntok ang mukha ngayon, tiyak na kailangang ipaghiganti ni Rye Aquino ang kanyang karangalan, kapwa profesional at personal. Kung hindi, paano ang Shindanwei ay patuloy na mabuhay sa mordo sa hinaharap? Medyo natakot si Hazel matapos makita ang malamig na ekspresyon ni Rye Aquino. Mabilis siyang tumayo sa sandaling ito at sinabi, "Ginoong Aquino, ako si Hazel Malone ng Kaizen Group, at isang influencer din na may milyon-milyong mga tagahanga. Sa katunayan, ang iyong mga tao ay nagmolest siya ng isa sa aking mga kasamahan ngayon, at ang aking mga tao rin nakipag-away sa kanya. Gayunpaman, marami sa aking mga kasamahan ay nasira din ang kanilang mga buto. Kaya, alinman sa atin ay hindi nakaranas ng malaking pagkatalo sa pangyayari na ito. Paano ito? Pinapaboran mo ako na malulutas namin ang mga bagay na ito. Ako ay handang magbayad sa iyo para sa gastos sa medikal. Ano sa tingin mo? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang mahusay na kilos ni Hazel Malone ay parang ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang influencer ay talagang gumawa ng kanyang itsura na siya ay isang miyembro ng itaas na bilog. Pinakamahalaga, siya ay talagang natakot sa sandaling iyon. Bagaman si Gary Duncan ay lubos na bihasa, maraming mga kalaban, at lahat sila ay mga masters. Inisip ni Hazel na mas mahusay na gumastos ng libu-libong dolyar para lamang malutas ang bagay na ito. Hazel Malone, influencer, nagbigay si Rye Aquino ng isang nakakainis na hitsura. Ang isang tao na kumikilos ng kalandian sa internet, sa palagay mo ba ay karapat-dapat ka sa aking paggalang? Bukod dito, wala itong kinalaman sa pagmamalaki. May tama at mali sa bagay na ito. Ang sinumang gumawa ng isang maling bagay ay dapat aminin ang kanilang mga pagkakamali. Ang mga tumama sa aking kapatid ay kailangang magbayad ng presyo. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon habang ako ay nasa isang mabuting kalagayan. Maaari kong isaalang-alang ang paggawa ng mga bagay ng kaunti pa. Lumuhad at humingi ng tawad. Biglang tumayo si Gary ng diretsyo sa sandaling ito. Pagkatapos, siya ay itinaas ang kanyang ulo at naningkit sa kay Rye Aquino. Ang pinakamahusay na swordman ng Shindanwei Dojo sa mordo, di ba? Sinasabi ko sa iyo, tiyak na aalagaan ko ang bagay na ito anuman ang tama o mali. At ang lahat ng iyong mga subordinate ay basura lamang na tatanggalin ko. Ngayong gabi, hindi lamang kami ay hindi humihingi ng tawad, ngunit ang iyong kapatid ay kailangang lumuhad dito at aminin ang kanyang pagkakamali. Kung hindi ka kumbinsido, hayaan mo lamang na sumali ang iyong mga tao at labanan ako hanggang kamatayan. Nais kong makita kung ikaw ba, ang pinakamahusay na swordman ng Shindanwei o ako, na mixed martial arts champion ng mahusay na bansa ay mas mahusay. Dahan-daang pinahit ni Gary ang kanyang katawan matapos ang kanyang mga salita. Pop, pop, pop. Narinig ang mga lag-atok na tunog ni Gary na pumutok sa kanyang leeg. Mula pa nang makuha ko ang pamagat na mixed martial arts champion, matagal na mula nang ginawa ko ito. Kung nais mong pilitin akong ipakita sa iyo ang nakuha ko, pagkatapos iminumungkahi kong maghanda ka muna ng isang kabaong. Tiwala pa rin si Gary sa sandaling ito, at ang kanyang katawan ay nagpalabas ng isang hindi maihahambing na hangarin ng pagpatay. Pinahigpit ni Rye Aquino ang kanyang mga mata at tumingin ng higit pa. Ang kanyang katayuan sa Shindanwei ay hindi mababa. Bukod dito, siya ay lumahok sa Euro-American War at nakaligtas sa madugong dagat ng mga bangkay. Karaniwan, ang mga bagay tulad ng pagpatay sa hangarin at pagpapataw ng mga numero ay walang silbi sa kanya. Inunat niya ang kanang kamay sa sandaling ito. Bigla, may nagbigay ng isang masalimuot na mahabang espada ng Island Nation sa kanyang kamay. Sa likuran, si Jiro Aquino, na nagtagumpay sa kaguluhan, ay sumigaw, "Big Brother!" Mayabang ang baboy na ito mula sa dakilang bansa at ipaalam sa kanya na tayo ang Islanders, ay ang pinakamataas na lahi sa mundo.
Tumango ng bahagya si Raya Aquino. Pagkatapos ay naningkit siya at sinabi, Mixed Martial Arts Champion mula sa mahusay na bansa H. Gusto ko ang pamagat na ito. Upang maging matapat, sa dakilang bansa H, bukod sa maalamat na chief instructor na nakakatakot, wala akong pakialam sa ibang tao. Lamang kapag si Raya Aquino ay nakikipag-usap sa kalahati, bigla siyang natigilan, at tumingin sa direksyon ng kwarto na may hitsura ng kawalan ng paniniwala. Nakita niya si Harvey York, na mahinahon na nakatayo sa gitna. Chief Instructor. Bagaman sinulyapan lamang niya ang figure na iyon mula sa isang distansya sa Euro-American battlefield, natakot siya na hindi siya makatulog ng maayos sa loob ng 3 taon pagkatapos ng pangyayaring iyon. Sa makatuwid, ang figure na iyon ay malalim na nakamarka sa kanyang isip sa loob ng mahabang panahon. Lahat ng kanyang pagmamataas, pagmamalaki, at ang pinakadakilang lahi ay nakalimutan lahat sa sandaling nakita niya si Harvey. Tungkol sa bagay na ito ngayong gabi, hindi alintana kung tama o mali, ang mga salitang sinasalita sa harap ng punong tagapagturo. Ang tanawin ay marahil sapat na upang gawin na ang chief instructor na pakiramdam, ay hindi nasisiyahan sa kanya. Kung nais ng punong tagapagturo na gumawa ng isang pagkilos, hindi napansin ni Jiro Aquino ang mga pagbabago at sinabi ng agresibo, Big Brother, patayin muna natin ang baboy na ito ng dakilang bansa H, pagkatapos ay sampal. Biglang lumingon si Raya Aquino at sinampal si Jiro sa mukha bago pa matapos ni Jiro ang kanyang mga salita. Ang buong karamihan ng tao ay napasinghap sa pagpapahayag ng kawalan ng paniniwala. Nabigla si Jiro Aquino na siya ay nasampal. Tinakpan niya ang kanyang mukha at nahihirapang itinaas ang kanyang ulo, tumingin sa tapat niya. Pagkatapos ay nakita niya ito ng malinaw na ang taong sumampal sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Raya Aquino. Si Hazel Malone at ang mga influencer lahat ay natigilan. Ano ang nangyayari? Bakit si Raya Aquino, na tiwala lang ngayon, sinampal si Jiro gamit ang kanyang backhand? Siya ang pinakamahusay na swordman ng Shindan Wei. Paano siya natakot ng biglaan? Pwede bang bigla niyang naalala kung sino si Gary Duncan? Oo, dapat ganito. Kahit na si Raya Aquino ay medyo kapansin-pansin, natakot siya nang isipin niya kung sino si Gary. Kapatid, ano ang nangyayari? Hindi rin maiintindihan ni Jiro Aquino kung bakit sinampal siya ng kanyang kuya. Tila nauunawaan ni Harvey York kung ano ang nangyayari sa gitna ng pagkalito ng lahat. Sa sandaling lumitaw si Raya Aquino, alam ni Harvey na dapat ay nagsilbi siya sa militar ng Island Nation at lumahok din sa Euro-American War noon. Ang hukbo ng Island Nation ay lubusang natalo sa kanya noon. Kaya, ipagpalagay kong ang taong ito ay maaaring makilala siya. Gayunpaman, tiyak na walang impresyon si Harvey sa isang maliit na prito. Sampal, hindi balak ni Raya Aquino na ipaliwanag. Sa halip, sinampal niya muli si Jiro gamit ang kanyang likurang palad, na ginagawa siyang gamulong sa sahig. Anong nangyari? Ano ang ibig mong sabihin dito? Sigaw ni Raya Aquino sa kanyang maliit na kapatid sa sandaling ito. Sinabi mo ang isang bagay na hindi dapat sabihin, gumawa ng isang bagay na hindi dapat gawin, at nasaktan ang isang taong hindi dapat masaktan. Pumunta doon, lumuhad, magmakaawa at humingi ng tawad. Pagkatapos ay sampulin ang iyong sarili ng 100 beses. Tandaan, maging taos puso. Ano? Lahat ay mukhang naging matamlay matapos marinig ang mga sinabi ni Raya Aquino. Walang inaasahan na ang agresibong si Raya Aquino, na dumating sa isang pangkat ng mga masters, ay agad na lumuhad. Matapos ang paunang consternation, tiningnan ni Hazel at ng mga influencer si Gary na may paghanga. Dapat ay nabigla si Raya Aquino ni Gary. Ang Mixed Martial Arts Champion ng mahusay na bansa H ay talagang ang pagmamataas ng mga mas bata na henerasyon. Ang mga taga-Islander na kumilos ng buong pagmamalaki, kaya ano? Pipigilan sila ni Gary.
Ang tinaguriang perpektong tao na walang kaparis sa mundo ay dapat na pag-uusapan ng mga taong katulad niya. Samantala, maraming kababaihan ang nahawa habang tinitingnan si Gary, na nais na mahulog sa kanyang mga bisig. Mahiwaga, malakas, at dominante, sino ang hindi nais ng gayong tao? Kapatid, bakit? Ilan lang ang baboy ng dakilang bansa H. Si Jiro Akano ay may ekspresyon ng kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha. Palaging itinuro sa kanya ng kanyang kapatid na ang mga Islander ay ang pinakamataas na lahi sa mundo at nag-iisa ang rehiyon ng Far East maaga o huli. Sinabi rin niya sa kanya na magkaroon ng kamalayan sa kanyang pagkakakilanlan at reputasyon pagdating sa isang lugar tulad ng Mordo. Gayunpaman, bakit biglang natakot ang kanyang kapatid? Malinaw siyang sumama sa napakaraming tao. Ngunit bakit siya pa rin ay natatakot sa kay Gary na iyon? Maaari bang kung ano ang itinuro sa kanya ng kanyang big brother lahat ay hindi totoo? Ang makamundong pangunawa ni Jiro Akano ay kumalas sa sandaling ito. Sampal. Sinampal siya muli ni Rie Akano bago pa niya matapos ang pagsasalita. Gusto mo bang sirain ako? Nagsasalita pa rin ng walang katuturan sa sandaling ito. Sa tingin ko ikaw ang baboy. Si Rie Akano ay mukhang galit na galit at sinampal si Jiro ng higit pa sa 10 beses, na agad na nagpapadala sa kanya na lumilipad. Tungkol sa bagay ngayon, hindi alintana kung tama o mali, kung walang paraan upang masiyahan ang punong tagapagturo, kung ang hari ng Islander ay dumating sa bansa, kahit na baka mamatay siya, hayaan niya siya. Kabanata 1975. Si Jiro Akano ay hindi bobo pagkatapos ng lahat. Nakita niya na natakot ang kanyang kapatid. Tinakpan niya ang kanyang mukha at mabilis na tumakbo upang tumayo sa harap ni Hazel Malone at iba pa. Pagkatapos, lumuhad siya. Miss Malone, Ginoong Duncan, pasensya na nasaktan kita ngayon. Patawarin mo ang aking kamangmangan. Dapat humingi ako ng tawad sa inyo. Mangyaring, pakiusap ko sa inyo, maawa kayo. Mangyaring bigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Si Jiro Akano ay nagsimulang sampulin ang kanyang sarili ng maraming beses pagkatapos magsalita. Ang mga subordinate, na sumunod sa kanya, ay lumuhad din at nagsimulang humingi ng awa. Ang sulok ng mga mata ni Rie Akano ay kumibot ng marahas. Siya pagkatapos ay humakbang pasulong, yumuko at humingi ng tawad. Miss Malone, pasensya na nasaktan kita ngayon. Paumanhin sa pag-abala. Siya ay sumulyap sa kay Harvey York upang makita kung nasiyahan si Harvey habang siya ay nagsalita. Ikaw si Rie Akano, di ba? Napakagaling mo. Naramdaman ni Hazel na agad na tumuwid ang baywang niya matapos makita si Rie Akano na biglang kumilos ng duwag. Inabot niya ang kamay niya at tinapik ang mukha ni Rie Akano. Sinabi niya ng walang pag-iingat, lahat ng tao dito ay nakikihalubilo sa Mordo. Wala akong pakialam kung sino ang nakakasakit sa iyong kapatid. Kung saktan mo kami, hindi kami gagawa ng isang eksena hanggat taimtim kang humihingi ng tawad. Ito lang ang nais kong magturo sa iyo ng isang aralin ngayon. Mas mahusay kang hindi masyadong mapagmataas kapag naglalakad ka sa mahusay na bansa H sa hinaharap. Kung sakaling hindi mo sinasadyang makakuha ng problema, walang makakaya na isave ang iyong buhay. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay kasing mapagbigay tulad namin. Nagsimulang magmalaki si Hazel sa kay Rie Akano sa sandaling ito. Gayunpaman, alam din niya ng lubos na ang mga taong katulad niya ay hindi maaaring masaktan ng labis. Kahit na ang ibang partido ay natatakot na ngayon kay Gary, si Gary ay hindi maaaring nasa tabi niya magpakailanman, kaya mas mahusay na mag-iwan ng ilang distansya. Miss Malone, naiintindihan ko. Pinahid ni Rie Akano ang kanyang malamig na pawis. Maaari kang makatiyak. Ipinangako ko na ang ganitong uri ng bagay ay hindi na mangyayari muli sa hinaharap. Tiyak na aalagaan ko ang aking kapatid na walang kakayahan. Gagawin ko siyang mapagpakumbaba tuwing nasa teritoryo siya ng malaking bansa H at maging isang mabuting tao. Kasabay nito, upang maipahayag ang aming paghingi ng tawad,
babayaran ko ang lahat ng inyong pagkain ngayong gabi. Gayun din, ito ay isang gintong card ng Shindanwei Budokan. Mula ngayon, ikaw ang magiging VIP ng aming Shindanwei Budokan, at maaari kang lumapit sa amin para sa pagsasanay anumang oras. Paano ang tungkol sa pagtatapos ng bagay dito? Tumango si Rie Akano, yumuko, at mukhang mawawala sila hanggat tumango si Hazel. Nakaramdam si Hazel ng kasiyahan sa sandaling ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng labis na pagmamalaki mula noong siya ay maliit. Tulad ng para sa mga influencer sa likuran niya, lahat sila ay humawak ng kanilang mga ulo ng mataas at tumayo na may isang sunere pose. Sa una, nadama nila na kailangan nilang gumastos ng pera upang mabayaran ang kabayaran at kahit na makompromiso upang maglingkod sa mga taga-islander. Gayunpaman, hindi nila inaasahan ang gayong nakakagulat na twist. Lumuhad si Rie Akano at ang kanyang kapatid ay humingi ng tawad. Ito ay tiyak na kumukuha ng isang mataas na kalsada. Samantala, si Gary, na hindi nagsalita, biglang sinabi ng malamig matapos makita na ang bagay na ito ay halos tapos na, Rie Akano, sa palagay mo ba ay talagang nagtatapos ang isyu dito? Ito ba kung paano ka gumawa ng mga bagay? Sa palagay mo maaari mong ma-offset ang katotohanan na nasaktan mo ako ng kaunting mga sampal, ang pagluhod, pag-ungol, at kaunting pabor. Dahil ba hindi mo maintindihan ang bigat ng mixed martial arts champion? O talagang nagagalit ka, Rie? Maniwala ka man o hindi, padadalhan kita ng isang sampal at ipaalam sa iyo kung bakit ang mga bulaklak ay sobrang pula. Tumayo si Gary na may mahigpit na pagtingin sa kanyang mukha.